Maligayang pagdating sa ating lecture tungkol sa psychological view of the self. Malamang na naaalala mo mula sa huling lecture tungkol sa pilosopiya na nagtapos tayo sa modern period na tinampukan ng scientific revolution. Ito ay isang panahon kung saan nagsimulang umasa ang mga tao ng higit sa ebidensya at obserbasyon, hindi lang sa mga ideya at teorya. Ang pagbabagong iyon ay humantong din sa pagsimula ng psikolohiya bilang isang agham. Bagamat palaging pinag-iisipan ng mga pilosopo ang tungkol sa isip, nang magsimulang gumamit ang mga siyentipiko ng mga pamamaraan tulad ng empirical research o pag-aaral sa pamamagitan ng obserbasyon at eksperimento, naging sarili nitong larangan ang psikolohiya. Nagsimula pa nga silang magtayo ng mga unang psychological laboratories para pag-aralan ang isip sa isang mas praktikal na paraan. Ito ang dahilan kung bakit lumilipat tayo mula sa isang pilosopikal na pag-unawa patungo sa isang siyentipiko. Magsimula tayo sa pagtukoy kung ano ang psikolohiya. Ang salitang psychology ay nagmula sa dalawang salitang Griego, psyche, na ang ibig sabihin ay soul o kaluluwa, at logos, na ang ibig sabihin ay study o pag-aaral. Sa madaling salita, ang psikolohiya ay ang siyentipikong pag-aaral ng kung paano tayo nag-iisip, nakakaramdam at kumikilos. Ang isang mahalagang bahagi ng psikolohiya ay ang pag-unawa sa iyong personality o personalidad. Ang salitang personality ay nagmula sa salitang Latin na persona, na siyang maskara na isinusuot ng isang artista sa entablado upang kumatawan sa isang karakter. Ginagamit natin gayon ang terminong ito upang ilarawan ang natatangi at estable na mga katangian na bumubuo sa bawat isa sa atin. Kaya, kapag hinahanap natin ang sarili sa psikolohiya, malamang ang tinutukoy natin ay ang ating personality o personalidad. Sa leksyon na ito, pag-uusapan natin ang apat na mga psikolohista or psychologists at kung ano ang kanilang mga teorya tungkol sa self. Ang apat na ito ay sina Sigmund Freud, si Carl Jung, Erik Erikson, at Carl Rogers. Sisimulan natin kay Sigmund Freud, na kilala bilang Father of Psychoanalysis. Iminungkahi ni Freud na ang kamalayan ay may tatlong antas, na inihalin tulad niya sa isang iceberg. Ang conscious level ay ang maliit na bahagi ng iceberg na nakikita mo sa ibabaw ng tubig, na naglalaman ng lahat ng mga pag-iisip, persepsyon, at damdamin na alam mo sa mismong sandali. Ang preconscious level ay ang bahagi ng iceberg sa ilalim lamang ng consciousness. Hawak nito ang lahat ng mga alaala at pag-iisip na hindi mo kasalukuyang iniisip, ngunit madaling maibabalik sa iyong kamalayan. Isipin mo ito bilang isang mental na waiting room. Sa wakas, ang unconscious level ay ang malawak na bahagi ng iceberg na nakatago sa ilalim ng tubig. Ito ay isang imbakan para sa mga damdamin, pagnanasa, at alaala na mahirap o kahit imposible ma-access. Naniwala si Freud na ang bahaging ito ng ating isip ay may malaking epekto sa ating pag-uugali, kahit na hindi natin alam na nandyan ito. Naniniwala din si Freud na ang ating personalidad ay hinuhubog ng isang patuloy na internal conflict o panloob na salungatan sa pagitan ng tatlong bahagi ng ating isip, ang id, ang superego, at ang ego. Isipin mo ito bilang isang walang tigil na debate na nangyayari sa loob ng ating isip. Ang id ay ang pinakaprimitibong bahagi ng ating personalidad. Ito ay hinihimok ng E-pleasure principle, na nangangahulugang gusto nito ng agarang makamtan ang mga gusto nito nang walang pag-aalala sa mga kahihinatnan. Ito ang mapusok na boses na nagsasabing, gusto kong kainin ang buong pizza ngayon na. Ang superego ay ang kabaligtaran, ito ang ating panloob na moral na kumpas. Ito ay batay sa mga panuntunan ng lipunan at nagpaparamdam sa atin ng pagiging guilty kapag gumawa tayo ng mali. Ang bahaging ito ng ating isip ay sisigaw sa id, na nagsasabing, hindi mo dapat kainin ang buong pizza, hindi ito mabuti para sa iba. Ang ego naman ang tagapamagitan. Ito ay sumusunod sa reality principle, na nangangahulugang sinusubukan nitong humanap ng isang makatotohanang paraan upang bigyang kasiyahan ang mga pagnanasa ng id habang isinasaalang-alang ang moral na pamantayan ng superego. Ang trabaho ng ego ay humanap ng isang kompromiso, at magdesisyon ito, kukuha ako ng 2 hiwa ngayon at itatabi ang natitira para mamaya. Sa madaling salita, ang ego ang nagbabalanse sa gusto ng id sa hindi dapat ng superego, na lumilikha ng ating pagkakakilanlan at gumagabay sa ating pag-ugali sa realidad.
Layunin din ng ego na mapagbigyan niya ang gusto ng dalawa, kung hindi magreresulta ito sa isang panloob na tensyon na magdudulot ng pagkabalisa o anxiety, kung saan kakailanganin natin na gumamit ng mga defense mechanism o mga pamamaraan para maprotektahan ang ating sarili. Babalikan natin kung ano itong mga defense mechanism mamaya. Tatalakayin muna natin ang psychosexual stages of development. Iminungkahi ni Freud na dumadaan tayo sa 5 yugto ng psychosexual development mula sa pagsilang hanggang sa pagtanda. Para maunawaan ang mga psychosexual stages ni Freud, kailangan mo munang maintindihan ang kanyang pangunahing paniniwala tungkol sa pagdevelop ng tao. Iginiit niya na tayo ay ipinanganak na may malalakas na sexual at agresibong drives or instinct. Ang 2 pangunahing drives or instinct na ito ay: una, ang eros, ang life instinct o sex drive. Ito ang instinct na nag-udyok sa atin na maghanap ng kasiyahan at kaligtasan. Pangalawa, ang thanatos, ang death instinct o aggressive drive. Ito ang instinct ng isang mapanirang puwersa na humahantong sa pagiging agresibo at mapanganib na mga pag-ugali. Bukod pa rito, naniniwala si Freud na ang personalidad at pagdevelop ng isang tao ay lubos na naimpluwensyahan ng erogenous zones. Sinasabing merong mga partikular na bahagi ng katawan na sensitibo sa kasiyahan at dapat matugunan. Kung hindi, meron itong kaakibat na epekto sa pagdevelop ng ating personalidad. Naniwala din siya na ang unang 5 taon ng buhay ang pinakamahalaga sa paghubog ng ating pangmatagalang personalidad at pag-unlad sa lipunan. Pag-usapan natin ang pinakaunang yugto sa teorya ni Freud ng psychosexual development, ang oral stage. Nagsisimula ang yugtong ito sa pagsilang at tumatagal hanggang sa halos 12 buwan. Ang pangunahing focus, o tinatawag ni Freud na erogenous zone, ay ang bibig ng sanggol. Isipin mo, umiikot ang mundo ng isang sanggol sa kanilang bibig. Ginagamit nila ito para sa pagpapakain, na siyang pangunahing pinagmumulan ng kanilang kasiyahan, at para din sa paggalugad sa mundo sa pamamagitan ng paglalagay ng lahat ng bagay dito. Ang pangunahing hamon sa yugtong ito ay ang weaning. Ito ay kapag natututo ang isang bata na huwag umasa sa pagpapakain mula sa bote o sa suso. Ang matagumpay na paglutas sa yugtong ito ay nangangahulugang natutunan nilang lumipat sa mga bagong pag-ugali ng walang maraming salungatan. Ngayon, ano ang mangyayari kung ang yugtong ito ay hindi nalutas ng matagumpay? Naniwala si Freud na ang isang tao ay maaaring maging fixated sa yugtong ito. Nangangahulugan ito na ang isang bahagi ng kanilang personalidad ay nananatili dito, at maaaring magkaroon sila ng ilang partikular na katangian sa pagtanda. Mayroong 2 uri ng oral fixation. Ang una, oral aggressive. Ang taong ito, bilang isang matanda, ay maaaring napakadaldal, mapanukso o palaaway. Isipin mo ito bilang isang paraan ng paggamit ng kanilang bibig upang sugurin ang iba sa pamamagitan ng mga salita. Pangalawa, oral passive. Ang taong ito ay may posibilidad na maghanap ng kasiyahan sa pamamagitan ng kanilang bibig sa ibang paraan. Maaari silang maging madaling sumipsip ng hinlalaki, manigarilyo, labis na kumain o uminom ng labis. Ito ay isang paraan ng pagbibigay kasiyahan sa hindi nalutas na pangangailangan para sa oral gratification. Kaya, tulad ng makikita mo, naniwala si Freud na kahit ang ating pinakaunang mga karanasan sa pagpapakain ay maaaring magkaroon ng pangmatagalang epekto sa ating personalidad. Dumako tayo sa pangalawang yugto, ang anal stage. Naganap ang panahong ito mula sa edad na 1 hanggang 3 taon, at lumilipat ang focus mula sa bibig patungo sa anus. Ang pinakamalaking kaganapan sa buhay ng isang bata sa panahong ito ay ang toilet training. Sa unang pagkakataon, hinihiling sa isang bata na kontrolin ang isang natural na paggana ng katawan. Ito ay isang malaking bagay. Ito ang kanilang unang tunay na pagharap sa mga patakaran at otoridad. Kung ang mga magulang ay magiging matyaga at sumusuporta sa panahon ng toilet training, nagkakaroon ang bata ng pakiramdam ng kakayahan at kalayaan. Ipinagmamalaki nila na natutunan nilang kontrolin ang kanilang katawan. Ang positibong karanasang ito ay nakakatulong sa kanila na maging mahusay na mga matatanda. Gayunpaman,
kung ang toilet training ay hindi nasuportahan ng maayos, masyadong mahigpit o masyadong maluwag, ang isang tao ay maaaring maging fixated sa yugtong ito. Maaari itong humantong sa ilang partikular na katangian ng personalidad sa bandang huli sa buhay. Una, maaring maging anal expulsive personality. Nangyayari ito kapag ang mga magulang ay masyadong maluwag o magulo sa toilet training. Bilang resulta, ang bata ay maaaring magrebelde. Bilang mga matatanda, ang mga individual na ito ay maaaring maging magulo, hindi organisado, at maluho. Isipin mo sila na laging lumalaban sa kontrol. Pangalawa, pwedeng maging anal retentive personality. Nangyayari ito kapag ang mga magulang ay labis na mahigpit at matigas. Nagre-rebelde ang bata sa pamamagitan ng pagpigil sa mga bagay. Bilang mga matatanda, ang mga individual na ito ay maaaring kabaligtaran ng expulsive type. Labis na malinis, maayos, matigas ang ulo at mapagkontrol. Maaari silang maging napakabukas palad at may matinding pangangailangan para sa pagiging perpekto. Kaya, ayon kay Freud, ang paraan ng pagtuturo sa iyo sa paggamit ng palikuran ay maaaring makaimpluwensya sa iyong personalidad habang buhay. Ang pangatlong yugto ay ang phallic stage, na nagaganap mula sa edad na 3 hanggang 6 na taon. Ito ay isang kawili-wili at marahil medyo kontrobersyal na bahagi ng teorya ni Freud. Ang pangunahing focus, o erogenous zone, ay lumilipat sa ari ng mga bata habang nagiging malay sila sa pisikal na pagkakaiba sa pagitan ng mga lalaki at babae. Ang pangunahing ideya dito ay isang malaking conflict na tinawag ni Freud na Oedipus complex para sa mga lalaki at ang Electra complex para sa mga babae. Bagaman ang estudyante ni Freud na si Carl Jung ang lumikha ng termino na Electra complex. Para sa mga lalaki, ang Oedipus complex ay ang hindi namamalyang pagnanasa para sa kanyang ina, na tinitingnan ang kanyang ama bilang isang karibal. Naniwala si Freud na lumilikha ito ng takot sa pagpaparusa mula sa ama, na kilala bilang castration anxiety. Upang lutasin ang tensyong ito, ang batang lalaki ay sa huli ay tinutuldukan ang kanyang pagnanasa para sa kanyang ina at nagsisimulang gustuhin na maging parehas sa kanyang ama. Sa paggawa nito, kinukuha niya ang mga katangian at pagpapahalaga ng kanyang ama, na mahalaga sa pagbuo ng kanyang pagkakakilanlan bilang lalaki at sa kanyang moral na kumpas, o superego. Para sa mga babae, ang Electra complex ay ang kabaligtaran. Ang isang batang babae ay nakakaramdam ng hindi namamalaya na pagkahumaling sa kanyang ama at nakikita ang kanyang ina bilang isang karibal. Naisip ni Freud na ito ay nakaugnay sa penis envy. Ang ideya na ito ay galing sa katotohanan na wala siyang ari ng lalaki. Nalulutas ang conflict na ito kapag sa huli ay tinatapos niya ang kanyang pagkagusto sa ama at nagsisimulang gustuhin na maging kaparehas ng kanyang ina, na nakakatulong sa kanya na mabuo ang kanyang pagkakakilanlan bilang babae. Kung ang isang tao ay nanatili o fixated sa yugtong ito, maaari itong magdulot ng mga problema sa bandang huli. Halimbawa, ang isang lalaki na hindi lubos na nalutas ang yugtong ito ay maaaring maging labis na ambisyoso o mayabang upang patunayan ang kanyang pagkalalaki. Ang isang babae ay maaaring maging labis na mapang-akit upang maghanap ng balidasyon. Sa madaling salita, maaari silang magkaroon ng mga issue sa mga relasyon at sa mga nasa posisyon ng otoridad dahil sa mga hindi nalutas na salungatan sa pagkabata. Ang latency stage ay nangyayari mula sa edad na 6 hanggang sa pagdadalaga pagbibinata. Ang salitang latency ay nangangahulugang hindi aktibo o natutulog, at iyan mismo ang nangyayari dito. Ayon kay Freud, ang sexual na enerhiya ng isang bata, o libido, ay nagiging tahimik sa mga taon na ito. Sa halip na mag-focus sa pisikal na kasiyahan, inilalagay ng mga bata ang lahat ng enerhiyang iyon sa pagbuo ng mga bagong kasanayan. Mas nagiging interesado sila sa mundo sa labas ng kanilang sarili. Ang isang matagumpay na resulta ng yugtong ito ay nangangahulugang nakatuon ang bata sa pagbuo ng mga pagkakaibigan sa mga kapwa nila bata, paggalugad sa mga libangan, tulad ng sports, sining, o musika at pagiging mahusay sa paaralan at sa mga intelektual na gawain. Sa madaling salita, ang kanilang enerhiya ngayon ay ginagamit para sa pag-aaral at pakikisalamuha.
Kung ang isang bata ay nahihirapan sa panahong ito, maaari silang magkaroon ng problema sa pagbuo ng pangmatagalang pagkakaibigan o sa paghahanap ng mga bagay na kanilang kinahihiligan. Maaari itong humantong sa mga kahirapan sa social skills at self-confidence sa bandang huli sa buhay. Kaya, bagamat tila isang tahimik na yugto ito ay talagang isang mahalagang panahon para sa panlipunan at intelektual na paglago. Ngayon, narito na tayo sa huling yugto sa teorya ni Freud, ang genital stage. Ang yugtong ito ay nagsisimula sa pagdadalaga, pagbibinata at tumatagal hanggang sa pagtanda. Hindi tulad ng mga naunang yugto, ang focus dito ay hindi lamang sa sariling katawan. Ang pangunahing focus ay lumilipat sa ari ng iba habang ang mga individual ay nagsisimulang maghanap at bumuo ng mga romantiko at sexual na relasyon. Ang enerhiyang ito ngayon ay nakatuon sa reproduksyon at kapwa-kasiyahan. Kung matagumpay na nalampasan ng isang tao ang lahat ng mga naunang yugto, dapat ay kaya niyang bumuo ng malusog, matalik at mapagmahal na mga relasyon. Kabilang dito ang kakayahang magbigay at tumanggap ng pagmamahal at makilahok sa maligayang sexual na intimasya. Sa McTweed, ang adult na mayroong magandang adjustment ay kayang bumuo ng malalim na koneksyon sa iba. Kung ang isang tao ay may hindi nalutas na mga conflict sa mga naunang yugto, tulad ng tinalakay natin sa oral, anal, o phallic stages, maaari silang mahirapan sa genital stage. Maaari itong kahadlang sa pagbuo ng close na relasyon, mga hamon sa sexual na aspeto, at problema sa pagpapanatili ng isang maligayang relasyon. Sa madaling salita, ang genital stage ay tungkol sa pagkuha ng sexual na enerhiyang iyon at paggamit nito upang bumuo ng mga mature, adult na relasyon. Ngayon, tingnan na natin ang mga defense mechanisms. Ano ang mga defense mechanisms? Ang mga ito ay ang otomatikong paraan ng ating isip upang protektahan tayo mula sa mahirap na mga pag-iisip at damdamin. Ang mga defense mechanisms ay mga hindi natin namamalayang pamamaraan na ginagamit ng ating ego upang iwasan ang pagharap sa mga aggressive o sexual drive. Sa mas pangkalahatan, gumagana ang mga ito kapag ang pagkabalisa ay nagiging mahirap ng kontrolin. Mayroon silang dalawang pangunahing mga katangian. Una, kasama rito ang ilang antas ng pagtanggi o pagbaluktot sa realidad. Pangalawa, nangyayari ang mga ito nang hindi namamalayan, karaniwan ay hindi man lang natin alam na ginagamit natin ang mga ito. Narito ang mga karaniwang halimbawa ng defense mechanisms. Ang repression ay ang pagtulak sa mga hindi gustong pag-iisip o damdamin ng malalim sa iyong unconscious. Halimbawa, ganap na paglimot sa isang traumatikong pangyayari noong bata. Ang denial naman ay simpleng pag-iwas na tanggapin ang isang masakit na realidad. Halimbawa, isang tao na naaresto na ng maraming beses dahil sa pagmamaneho kahit lasing ngunit tinatanggihan na mayroon siyang problema sa pag-inom. Ang regression ay ang pagbabalik sa mas pag-ugaling pambata kapag ikaw ay labis na nalulula. Halimbawa, ang isang matanda na stressed ay maaaring magsimulang magbasa sa kama muli o humingi ng patuloy na pag-aalaga mula sa iba. Ang projection ay ang pag-ugnay ng iyong sariling hindi katanggap-tanggap na damdamin sa ibang tao. Halimbawa, galit ka sa iyong kapatid na babae, ngunit iniisip mo na siya ay galit sa iyo. Ang displacement ay ang paglalabas ng iyong damdamin sa isang hindi gaanong nakakatakot na target. Halimbawa, galit ka sa iyong amo, kaya umuwi ka at sinipa ang inyong pintuan o sinigawan mo ang iyong kasama sa bahay. Ang reaction formation ay ang pag-arte ng kabaligtaran sa kung ano ang tunay mong nararamdaman. Halimbawa, ikaw ay labis na malungkot, ngunit nagpapakita ka ng labis na kagalakan upang itago ang iyong mga damdamin. Ang rationalization ay ang pagbibigay katwiran sa iyong mga kilos gamit ang mga huwad, lohikal na tunog na dahilan. Halimbawa, nilabag mo ang isang patakaran at sinabi mo, ginagawa rin naman ito ng lahat, kaya ayos lang. Ang sublimation ay isang malusog na defense mechanism na kinabibilangan ng paglalagay ng mga hindi katanggap-tanggap na pagnanasa sa mga produktibong gawain. Halimbawa, ang isang galit na tao ay maaaring ilagay ang enerhiyang iyon sa mga mapagkumpetensyang esport. Ang introjection ay isang defense mechanism kung saan ikaw ay walang kamalayang kumukuha ng mga katangian o pagpapahalaga ng ibang tao. Halimbawa, isang bata ang nagpapaloob sa mahigpit na mga panuntunan ng kanilang magulang at ginagawa itong sarili nilang panuntunan.
Ang fixation ay hindi isang defense mechanism, kundi isang resulta ng isa. Ito ay kapag ang isang tao ay emosyonal na natigil sa isang psychosexual stage. Halimbawa, ang isang tao na labis na pinagbigyan noong sanggol ay maaaring magkaroon ng oral fixation at maging madaling manigarilyo. Mahalagang malaman na ang mga defense mechanisms ay talagang medyo universal at, sa hanggang sa isang punto, ay malusog. Nakakatulong sila sa atin na makayanan ang pang-araw-araw na mga pagkabalisa na nagmumula sa tensyon sa pagitan ng kagustuhan ng ating id at superego. Gayunpaman, kung labis o masyado tayong umaasa sa mga ito, maaari itong humantong sa mga problema sa pag-iisip at mahinang pag-adjust.